Na-diagnose po ako ng diabetes noong last year, 2014. Nag-i-insulin na po ako ngayon eh. Tapos last year, July, na bago po yung gamot ko, naging metformin. Then, hindi po kinaya, this February lang po, 2015, na bago po ulit siya kasi tumaas uli po yung blood sugar ko. Nag-i-insulin po uli ako ngayon until na nag-i-insulin po ako ngayon. Itatanong ko lang po kung meron pa po bang alternative para kasi nahihirapan po ako lalo na kasi po nagtatrabaho po ako eh. Hindi po na-fit yung pag-i-injection ko sa insulin po. Okay. Well, ito parang lecture, parang na rin, information, dissemination natin. Sa edad niya kasi na 26 years old, pumapasok sa tinatawag na type 1 diabetes, no? Dalawang klase kasi yung common, although maraming type ng diabetes, pero yung dalawang common type, yung type 1, type 2. Pag type 1, mas bata ang pasyente. Ibig sabihin, ang katawan natin, yung pancreas natin, ay walang kakayahan o walang insulin na maglalabas kada kain natin. Kasi pag kumakain tayo after we eat, there is insulin para yung sugar na kinain natin, dadalhin niya sa mga lugar na kailangan niya, no, na gamitin. Sa case nitong pasyente natin, masyado siyang bata. So definitely, all the oral medications, yung metformin na binanggit niya, will not really take effect. Kasi kung isa-subject natin siya for insulin check, makikita doon na mababa talaga yung level o baka wala talaga yung level ng insulin niya sa katawan. So definitely, yung kanyang diabetes mo, mag-i-improve yan o bababa ang sugar mo sa pamamagitan ng pag-i-inject talaga ng insulin. So kailangan mo talaga yung insulin na yan. Ang problem lang naman talaga with insulin, inject ka ng inject. So magkakaroon ka ng mga parang peklat o pilat sa balat. Ang advantage lang naman ng insulin naman din, walang masyadong side effect kasi hindi siya dumadaan sa atay, sa kidney, kagaya ng mga gamot na pang-diabetes na nagiging sanhi rin ng failure ng liver at saka ng kidney natin. But definitely, in your case, kung pag-uusapan natin yung mga alternatibo, it would be better kung asabayan mo ng proper diet, no? So less sugar, kung pwede nga, no sugar diet pa. High protein, lagi ko binabanggit yung tatlong basic, gulay, prutas, isda. Ngayon doon sa prutas, wag naman napakadami. Kunyari, naghiwa ng mangga, 10 pisngi. Wag mo naman kainin yung 5. Siguro 1, 2 lang, matikman mo lang, tama na yon, no? So hindi naman talaga pinagbabawal ng sobra-sobra, kaya lang dapat tasado o talagang may disiplina sa pagkain. When it comes to the alternatives, ang dapat na i-focus dyan, magpuproduce pa ba talaga ng insulin yung pancreas mo? Kasi kung hindi na magpuproduce ng insulin yung pancreas, baliwala talaga ang mga ibang gamot na ina-expect mo na po pwede mong inumin, kagaya nung gusto mo yung tablet form, yung iniinom ng mga tableta. Mukhang medyo hindi talaga papasok doon ang tamang gamot. And the best thing talaga is to stay with insulin. Marami namang klase yan na po pwedeng 1 beses lang ang injection o 2 beses at i-monitor mo talaga madalas ang sugar mo. Ang palatandaan kasi na nag-i-improve ang pasyente sa insulin, actually ang isang side effect ng insulin, tumataba ang pasyente. Kasi mentras nag-i-inject ka, mas lalo kang nagugutom. Mas mabilis kang magutom. So these are the palatandaan na nagtitake effect yung insulin mo. All you have to do is diet. And then okay ka na. Yun. Okay na, Jonathan? Okay po. Thank you po. Thank you rin. Okay, yan.